Mayong gabi ka natong tanan, mga kapaglao, mga kaigsunan, mga kamisteri, ug sa tanang naabot aning atong plataporma sa social media, ning manindot nga happy midweek, mga kaigsunan. Ako ang inyong mahimong kauban aron sa pagsangyaw sa mayong balita. Sa dili pa nato pagatun-an, mga kaigsunan, ang atong mensahe karon, I want to let you know, fasten your seat belt and cover your head. Kaya ang atong mensahe karon, mga kaigsunan, makaigo gayud kanimo. And I want you to have that kind of hurting tonight. Nga kung masakitan man ta, mga kaigsunan, I hope nga kita makaangkon sa kabag-uhan. Susama, sa di pa ta moadtog yun sa unahan, let us have our prayer for tonight. Let's pray. Our Father in heaven, bless us tonight, this midweek prayer in the middle of the week, that we can absorb the message of the Lord Jesus Christ. All these things we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Itong tanan, mga kaigsunan, dagang salamat sa inyong pagpaminaw, pagkatamis pamalandungon sa awit. Gigapos, gipasan, gilatos, apan giantos sa Ginoo, mga kaigsunan, kay dili niya gusto nga ikaw karon nga naminaw ning gabiuna, mga kaigsunan, makabaton ka ni anang mga pagpanglutos, pagpagantos. Yes, it's true. You cannot deny the fact that there are some emotional na word na nga, unsa na sa word na sa English, mga kaigsunan, natoy word nga labaw-labaw pa sa gipanganlan og dili extra rice, ha? Katong ang sakit ga grabe yun na nasa sa English na limtan ako na siya, mga kaigsunan. Di ba dili we cannot deny the fact that you are also facing struggles with your emotions. But you know, God's plan for you is not to harm you. His plans are to prosper you. Amen. He wants you to be here. He wants you to be there. And He wants you to be with Him. That is why tonight, I hope, as what I have said a while ago, you need to what? Wear your helmet tonight. Kay ang atong mensahe karon, saktong igo gyud di sa agtang, mga kaigsunan. Di man ako tuyoon nga igon mo, pero I want to tell you, the first victim of this message is me. Mabito nang gusto na ko i-share yun sa inyo, ha, mga kaigsuunan. Mao ni ang topic na to karong gabi una. The Great Paradigm Shift. Unsa man ang paradigm? Sa akong pag-research, mga kaigsuunan, paradigm is standard, perspective, something that is in you. O karon ang word nga shift, change, shifting. There is a great paradigm shift today. Daghan na pog mga nabag-o diha kanimo. And sad to say, in reality, ang mga kabag-uhan nga nahitabo kanimo, it separates you from God. Is it true or not? Muna kamong naminaw karon, mga kaigsunan, sultian ta kamo. What kind of paradigm you are doing today? What kind of shifting you are doing today? What kind of standard? Is the standard of God in your life is shifting to the world? Unsa na kaha, mga kaigsunan, ng mga kabag-uhan nga nagakitabo dinhi sa atong kinabuhi. Ni ay sunod, mga kaigsunan, lantawon tani, unsay gingon sa balaang kasulatan. Atong tanawon? Okay? Niya. As for the ancient path, mo ni sige gamit sa atong higalang dating daan. Pangitaa ang mga karaang dalan as for the ancient paths and walk in it. Tanawa lagi, dating daan yun ni. And you will find rest for your souls. Mga kaigsunan, kung dunay mga panahon nga ikaw nawad-an sa paglaom, mibugnaw ang imong pagpangalagad, I want to tell you, go back to the ancient path.
Go back to the life of Moses. Go back to the life of Abraham and know how they endured everything. Tanawon sige tambag mga kaigsunan. Niya. Stand and look. Pagkaninduta. Tindog o niya tanaw. And then what? Ask and walk. Pangutana dayon lakaw. Pagkaninduta nga paradigm. Pagkaninduta nga mga perspective. Pagkaninduta nga standard mga kaigsunan. Nganong daghag nangawala sa iglesia because you are just standing and you are not looking to the glory of God. Nang nagluya ka. Mo nang nawad-an kag paglaom. Mao na mga kaigsunan nga ni luya kas pagpangalaga di ka ganan mahimong opisyalis because you are just standing. But you are not upholding the glory of God. You are not upholding the greatness of God. You are not looking to how God really worked in your life miraculously. You're just standing. Sigir kag tendog, 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 hangtod ron way nabag-o nimo kay sigir kag tindog. And this is a wonderful paradigm. Stand and look. And the second one, ask and walk. Pangutana sa Ginoo. Ginoo, mag-backslide ko. Okay ra nimo. Di kay didiritso kag backslide mo kag bulldozer. Didiritso kag luya. It's not a good, it's a bad shifting. Basig mo ni nagakitabo sa mong pagpangalagad. Ask and walk. Pangutana mga kaigsunan, unya ay ha kamulakaw. Dili kay mo diretso kag dasmag mo nagiingon sa usa ka istorya sa English. Ingon ang maestra mga kaigsunan sa English. Our topic for today is all about, well, let's talk about the use of dash. D-A-S-H. No, hyphen ba? Kanang ano? Okay, any one of us here can use the statement or the word dash in a sentence? Igong po wa man gyud kay naglibo ko saon pa na. Ni ay kini mo nang ako. Di kay ko mobili ba ning mga bright. Kidagan man kayo bright nga dili mga wise. Kining mga wise, di ka makakita na gradong tag-as kayo. Pero dito sa practicality og survival kit, daog na. Daog na. Sa pag ilabay ni mo nag-as, daog lagi na. Pero kining mga bright, pag abot sa eskwelahan, pakpakan ni mo na. Pero imo nang ipasurvive dito sa bukid, ay nako. Ngit-ngit pa sa alkitran, magkakibaw kung sa himuon siguro. Niya dito, tubag na. Ingon din itong usa dito, dili bright pero wise, ingon siya. The Carabao dash mag the tree. Basta kaingon ng teacher, mga kaigsunan. What? The Carabao dash mag the tree? Ingon na yun ang katong estudyante. Ma'am, you cannot stop it anymore because the Carabao already dash mag the tree. Ha? Wala. Di mo na mapungan, mga kaigsunan. Na yung mga tao sa kalibutan, nga kuyaw kay manulti, even God cannot stop my decision. Who are you? God cannot stop your decision? Are you sure? You might ask and walk. You might stand and look. Try to consider all these words, mga kaigsunan. Okay? In the Bible, there are many great stories of prayers. Muna nga, sa balaan nga kasulatan, mga kaigsunan, dire ha? Dire ra kakakita og mga istorya nga ilabihang niduta, mga kaigsunan. Dili sa comics, dili sa Facebook Reels, na dire. In the Bible, there are great stories of faith. And we have seen the prophets and also the patriarchs, our forefathers of faith. Once they prayed to God, they answered. They received the answered prayer from God. They stand
and look, they asked, and God was given. Siguro karon mga kaigsunan, natay mga pangutanas sa atong kaugalingon na gunahuna pata, nganong wa pagyud gitubag sa Ginoo. Pero katong mga propeta sa una, when they are in trouble, God hears their prayers. Do you have prayers that God did not answer it immediately? Ang atong mga kailang mga propeta nga na-record sa Biblia, when they are facing great and mighty troubles, famine or whatsoever, even disease, God hears their prayers. The question is, what's wrong with people today? What's wrong with you? Huh? What's wrong with you? Unsa kay problema karon mga kaigsuunan sa kalibutan nga doon na may mga pag-ampo nato nga dili susamang paagi. In the time of the prophets, in the time of the patriarchs, there is always an immediate answers. Why? Oh, why? Ano kanta sa kuwan pa? Why? 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 Hindi Laila. Nga Nga na may mga grabe naman nato ka mainampuon, grabe nato ka mahinatagon. Sobra na. Pero naamatay mga pag-ampo nga mga masakito, nangamatay man. Mambito ng ako, as a pastors for 10 years, mga kaigsuunan, say madlok na kumuampo ng mga masakiton. Kinay one time nagampo ko, di lang na ko isulti, basta kay kamunalay pangita, diha dapit sa may Davao de Oro. Pangitaan nyo ng lugar. Kamunalay search sa Google. Naay naglubog. Dito nga babae nga dunay sakit nga breast cancer. Tulo na siya katuig ditong naghigda pero naghinawag yapon fighting for her life. Ang naitabo, na-assign ko sa Bible worker, nangita kong mga Bible students, sa akong pagpangitag Bible student, nakakaplag kong healing. Nahimo kong manambalay, kulang lang tagbandana, kining magpastor ka, dapat kaybaw ka tanan, bisag di ka kaybaw. Pag-abot dito mga kaigsunan, ingon ang maong bana, pastor, ampui akong asawa. Ingko di baka mahadlok mo ampo ko kay basig madayunan. Pastor, gitugyan na namo sa Ginoo. Sige, ampo me. Ingko, te, kumusta na ka? Nanay, sakit dirim to dapit sa left side. Pagka humag ampo mga kaigsunan, wala na, murag hilom kayong palibot, murag diniaging manulunda. Kuyawan na beta na kanabitong hilimat yun, niya ikaw mo'y pampuon. Ang akong gipangayo si Ginoo, Lord, thy will be done. Uli me. Pagbalik na maugma, kay nagplano ko nga akong tabangan, tingala ko na may trapal. Ingko delikado ni. Basta makakita na gani kag trapal, murag delikado gina. Pag-abot na mo dito, hindi lang ba na? Wa nihilak mga kaigsuunan. Perting ang lipayngon pa siya, pastor, salamat nga nakapahulay na gyud ang akong asawa. Murag nigaan akong loob. Unya kay dili man lagi magtotoo. Ningon siya, pastor, ikaw gyuday ang gipadala nga kamatayan. Pagka makalis ang murag kong nahugno. Nga tungod nimo, namatay akong asawa, ikaw si kamatayan. Ingko na mauna ni ron. Munang ako usahay, magampo na gani ko o ka nang hilimat yun, murag magduduha sa taba. Kay basig matridmark ka na niya na kay ang ilang pagtuo na ay kamatayan. Nga tao, nga ubar, pero nalipay siya. Na mga pag-ampo na to, di ba? Matinudanon man to sa Ginoo. Pero nga nung naman ta, kung mama namatay, nag-fasting, nag-prayer, nag-Bible reading, gihimo na ko tanan, but my mother died.
she died. 4 years ago, my mother was a good diaconisa in a church. She died. Natay mga pag-ampo for a miracles, but it did not happen. Nga nung daggan pa man kaayo gid taon mga kaigsunan nga nagsuffer og depression, we keep on praying, but depression is a reality, issues in life. Nga moagi na biya dayon taaning mga problemaha mga kaigsunan, musulti ra bagay dayon tas Ginoo. We say, what do we say? That's all times. Sila man to, karon di ni makaya. Na bankrupt ang imong negosyo, maman to siya. May man to si Job. May man to si Abraham. Nabito ko gipangutana, kung ikaw ang nahimong Abraham, sa dili pa ka ideklara sa Ginoo nga Father of all nations. Pero ang imong challenge, ihatag ang imong bugtong anak, will you give? Ang gitubag sa ko, siya man to. Di na makaya, pastor, karong panahon na, siya to. Sometimes we say that words, especially when we are facing great and mighty things, tribulations. With great and mighty things. Sila man to, lahi man ni pastor. Hangtod ng makakonclude ta nga ang Ginoo nga naghimo sa dagat, naghimo sa kawanangan, naghimo sa kalibutan, makaingon rin ta, it's impossible. Di na kaya sa Ginoo. Di na kaya sa Ginoo. Mabito ng uban nga backslide na. Kamu nga backslide. Uban nga naminaw siguro din ni wala ni undang nagsimba kay niabot na sa tong punto. It's impossible. Dili kaya sa Ginoo nga ibawi ning akong negosyo. Di ko niya pwedeng mapagkaon. Di ko niya tagaag trabaho. It's impossible. Yung sa itong ginahimong solusyon niya, atong solusyon mo na naitaboron. We edit scriptures and filter it through our modern day thinking. May solusyon. Kani nga mga saad sa Ginoo, dili na masalibar karon. Awa, ganito ako sa una. Mani kasagaran karon nagatuyok na mga kaigsunan. There is a great paradigm shifting. A standard, this is the standard of God, we change it. This is the perspective of God, we change it. This is the plan of God, we change it. We change everything according how the modern times exist. Atong inampuan, moderno na. Nabitaw sa kong distrito, akong gingnan, sulayan na to nga mag-fasting and prayer ta. Tubagon ra ka, maka-ulcer. Matay kag sayo na si kaon dong. Igsuon. Ato gino na maghimo tag program, may problema na to karon. That's our problem. The paradigm of shifting, the devotion, we keep on shifting according to our modern times. Ingunani naman ang style sa pagsimba ron, pastor. Ingunani tanawan sa nitabo. Ang imong kinabuhi, ingunana na po sa samang paagi karon. Ha? Unsay gingon mga kaigsunan? Nga pa. The difference, this is the difference. Hard-headed before but have high in faith. Unsay kalainan karon? Gahi gyapon tag-ulo pero gakawala ang atong pagtuo. Hastang gahi ag yung ulo, mga kaigsunan. Kadaghan nakagiluwas og milagros ginuhangtod karon, di gihapon. Having confidence, paminaw, that God really does hear and answer prayer is a vital to our spiritual success today. Gusto ka mahimong malipayon, no? Let me say it in a conclusion word. Gusto kang maluwas? Having confidence in God. That really matters. That whatever happens, there is a God who will hear your prayers. Muna yung mahimong madaugon, successful in spiritual today. Timan ni mga kaigsunan. This is the confidence in 1 John 5 verse 14.
This is the confidence that we have before Him, that if we ask anything according to His will, He will hear our prayers. Tubagon sa Ginoo ang atong mga pagampo. Based upon that verse and promise in the Bible. The solution, atong dawaton ang susi. Unsa nga susi? Ang susi sa kabubuton sa Ginoo. But the question, what is God's will? Unsa man ang kabubuton sa atong Ginoo, mga kaigsunan. Ha, tanawa, dire-dire. Ingon pa ni Mrs. White, we must ask for things that He has promised. Maminaw yun. Mangayo tag mga butang unsay gisaad sa Ginoo. Whatever we receive must be used. Agoy, kanindot ani, paminaw yun mo. Kung unsay gipangayo nimo sa Ginoo, whatever we receive must be used in doing His will. The condition met, the promise of answered prayer is unequivocal. Pagkaninduta, mga kaigsunan. It is clear nga kung doon natay pangayoon sa Ginoo, ato po din nang ibalik sa Ginoo. Nangayo kag trabaho, ibalik po diha sa Ginoo. Nangayo ka og anak, ibalik sa Ginoo. Tanan nimong gipangayo sa Ginoo, ibalik sa Ginoo. That's the condition. Muna sometimes our prayers are not heard. Kay nakita sa Dios kawa pa nimo nadawat, kay bawo na siya gasa kapadong. You are doing a paradigm shifting. Pagka makalilisang, God is not interested in cuddling our flesh. Tiaw na. Or prospering us so we can hoard salvation for ourselves. Kitabo karon, hoarding. Hala, kay dagan panalanginan. Hala, usay di na ta musimba kay we feel nga nagatabang na ta simbahan. We feel nga yung unan ni nagkatagratan. No! It's not like that. Ano ba? Unsa rin concern sa Ginoo, ako rin malikog kadali ha, unsa man day ang iyang, we must ask for things that He has promised. Unsa rin ang gipromise? Ha? Niya ang iyang gipromise, dako og tubag ang Ginoo. He is after the salvation of souls. He is after the establishment and building up of His eternal kingdom where no more sin or sorrow will be seen. Mao na yang gusto. Di kay nangayo tag panalangin makigsunan na layo na inuunta sa Dios. Stop that. Kaingon sa balang kasulatan makigsunan, He is not concerned in cuddling our flesh and prospering and hoarding our salvation, but He is concerned in preparing you for that wonderful kingdom where He prepared. There is no more sin nor sorrow will be in that place, and that is heaven. Mga igsoon, ang atong Ginoong Jesucristo, the King of Kings and the Lord of Lords, He is not concerned of everything. What makes it most concerned to Him is your devotion to Him. Muna inyong iparadigm shift. Kanang inyong kadasigon. Nga kanang inyong kadasigon, naag yung Ginoo, na may kadasigon nga tao ray nakapakpak, na may kadasigon nga tao ray nalipay, na may kadasigon mga kaigsunan nga ang tao ray nahimuot, waday ang Dios. He is more concerned with your devotions. He can give you money, He can give you husband, He can give you a wife, He can give your children, He can give you materials, cars and everything. Ask it from the Lord, He can give it unto you. But I want to tell you tonight, ako musulti kaninyo mga kaigsunan, He is more concerned with your devotion to Him. Bahala taad nga dato na ka, pero ay kalimtay magbasag Biblia. Kadaghan ako nailhan mga kaigsunan, mga dato nagdag Biblia. No, di nila kapasar. Bahala ta nagpobre ka, basag Biblia. Bahala kung sa'y naabot ni mo nga mga panalangin sa Ginoo, nakagraduate man ni mo nga, naadto makagamit ka, besag, unsa palagi na. God is more concerned with your personal devotion. Shift that thing now. Sa atong pag-shifting makaigsunan, nagkalayo na hinuon ta sa Ginoo, instead nga magkalayo ta para sa atong Ginoo. Mga igsoon, question is, are you rooted enough today? Ha? Ikaw ba ikaw? Si Kuno, nagtinanaway na magyud taron. Are you rooted? Ha? Are you rooted? Nangugat na bagyo ka sa Ginoo, basig tapo-tapaw lang ng imuha. Mga kaigsunan.
Ha? Kung dili pagka-rooted sa Ginoo, I and you should pray that God would take me deeper. Hangyua ang atong Ginoo sa langit, mga kaigsunan, nga ikaw mamahimong ugat nun ug rooted diha sa Dios. Maigsuon, this wonderful evening, I just want to encourage every one of us. There is an happening the great paradigm shift. People of God are turning down. But I want to tell you, the God of the universe, the God of your family, the God of your husband, the God of your material things, your possession and position, and everything that you have today, He is telling you, knock, dig us deeper. Dig deeper with God. Bahalag dato ka, dig deeper with God. Wa ako'y labutan na. Bahalag pobre ka, dig deeper with God. Bahalag gwapa ka, dig deeper with God. Kung gwapo ka, dig deeper with God. Taas kang posisyon, dig deeper with God. That's the concern of our Lord Jesus Christ. Dig deeper with God. May the Lord bless us for tonight. Have a blessed midweek to everybody.